Welcome po dito sa Greenfield Realty. So, ito na naman si Olive. Maglulakit na naman po ng isang property. So, ito po ay Lopez Quezon lang. And then, ito po ay may sukat na 4.5 hectares. Sa mga buyers ko po na naghahanap ng property na along Barangay Road. And then, at the same time ay almost complete na po ito ha. So, may mga bahay na po kayong katabi. And then, along the road, kung saan pasok na pasok po ang ating 4 wheels. Kaya lang motor lang yung dala namin ngayon. Pero buhat po dun sa may National Road kung saan nagbaybay po tayo ng nasa 1 kilometer. Yan po ay cemented road na po lahat. So naputol na lang po yung pinakadaan doon. And then ito po ay gagawin pong pinaka-barangay road. Ayan. So ipagpapatuloy po yan ano. Hanggang doon po yan. Tatawid po yan ng may pinakapalayan. And then ito na po si property. Ayan. May instant bahay ka pa. Kompleto pa po yan ha. May kuryente na rin po si bahay. Ayan. So napakagandang property na to. So ano pa hinihintay natin? Excited na ako. Pasukin na natin si 4.5 hectares. Ayan. So let's go. Ayan. Kagaya ng nasabi ko, si property po ay meron na pong nasimulang bahay. So ito na po yun. Hindi na lang napagpatuloy ni seller. Ayan. Sa bato naman po yung pinakasahig niya. And then yung half ng bahay ay bato na rin po. Pero yung iba is parang ano pa, plywood. So magandang pahingahan na rin po ito. Ano, kagandahan ito. Kompleto na to. May kuryente, may source ng tubig. And then may instant palayan ka pa. So mamaya bibigay ko lahat yung details niyan. Punta muna tayo dun sa may pinaka farm lot. Hindi po kasama yung tricycle na yan sa bentahan ha. Nakapark lang yan. So lakad tayo. Dito na yung mga kasama. Ang ganda. So parang kinulong po ni seller po yung pinakabahay niya. So nagkaroon na siya ng pinakabakod dito. And then dito na rin siya nagtayo ng kanyang pinakapahingahan. Ayan nga po ano. So ito po yung tatamaan ng road. So parang ang mangyayari is magigiliran po tayo ng pinaka-barangay road. Hanggang doon po yan. Hanggang doon, tatagos po yan. And then itong palayan na to, kasama rin po ito. Ano? So meron pa pong barangay road na gagawin doon. So meron pa po tayong pinaka-harap or frontage sa doon sa gagawin pong barangay road. So mamaya bibigay ko naman yung details. Dito tayo sa mas makikita natin yung kabuuan. Medyo natatabingan tayo ng mga dahon. Dito tayo. Wow! So ito na po yung palayan na sinasabi kong sakop po ni property. Very healthy yung ano natin, palay natin, green na green. Doon tayo sa may pinakagitna. So pakita ko lang po muna sa inyo yung mga niyog niya. So very healthy po siya. Ano, ang daming mga bunga. And then hindi pa masyadong mataas yung niyog natin. So hindi pa siya clearingin. So meaning po, matagal-tagal pa po natin itong pakikinabangan. And then ang dami rin po natin puno ng saging. Yan yung kagandahan yan. Ito po yung pinakapalayan niya kung saan 1 hektarya po ito. So meron tayo nasasakupan na 1 hectare na palayan. And then yan po ay umaani po ng nasa 30 kaban. So 2 beses daw po silang nagtatanim sa loob ng 1 taon. Pero ito po ay sahod ulan lang po. Ano? Ang daming ano, ang daming hardwood. Mamaya papasukin natin yan. So hindi naman natin masyadong malilibot talaga si 4.5. Pero lahat ng kaya natin pasukin, tatry pa rin ni Olive yan. Ikaw muna pong mabuti sa inyo para mas maliwanag po yung itsura po ni property kasi medyo mahirap pong i-explain pero ang ganda po ni property. Pero tatry ko explain sa inyo ng mas malinaw po. Ano, bali si property po ay merong palayan. So itong palayan na to ay yan po yung sinasabi ko sa inyo, 1 hektarya po. Ano, and then yung kabila po na yon ay sakop din po ni property. So zoom natin para mas malinaw yan. Ayan po. So sakop pa rin po yan ni property po. Ano? Ayan. Pakita muna nating mabuti para mas maliwanag po sa ating mga viewers. Ayan. So ayan, sakop po yan. Kung saan napakarami pong nakatanim na niyog. So puno po yung part na yun ng niyog. Ano po?
And then, doon po ako galing sa bahay na yon, kung saan katabi nga po tayo ng Barangay Road. Ang Barangay Road po ay magpapatuloy po sa pagpapagawa, gaganyan po siya. And then, liliko po siya papunta po doon sa may pinakadulo. Ayan, doon. So, parang ang mangyayari po ay meron po tayong frontage sa pinaka-Barangay Road po. So, medyo mahaba dahil ito po si property, yung 1 hectare, and then ito po yung road na ipagpapatuloy. Tapos, property po ulit. So, magkakaroon tayo ng mahabang frontage sa ating Barangay Road. And then, pagkatapos itong palayan na to, nandito po ako sa kinatatayuan ko. So, ito po ay part pa rin ni property, yung medyo pa-slope na yan. So, ang ganda po. Ako parang kabilaan po may property po tayo. So, yan po yung pinaka-itsura or pinaka-kabuuan po ni property po. So, hanggang dun po iyan. Mag-i-end po yung pinaka-frontage natin sa kalsada dun sa may bahay po na yun. So, try natin kung mahahagip ng camera natin. Ayan, yan po may parang white na yan. So, hanggang dyan po iyan. Mamaya, tataray ko naman pong lumipat dun sa kabila eh. So, mahahagipan na po ng camera po natin mamaya. Ayan, ikot pa rin tayo. So, meron tayong nakita ritong santol and then langka. So, marami rin naman mga fruit bearing pala. Yung saging natin, mga nasa 500 ka puno po. Iyan, Air. Sarap talaga pagka nasa bukid ka. Ang lamig ng hangin. Ayan. So, nag-ikot-ikot pa ako. Bali, ito po yung sinasabi ko sa inyo, medyo pa-slope. Ayan. Pero hindi naman siya ganun kataas. Kung titingnan lang natin sa camera, parang masyadong mataas. Pero yan po ay mga damo lang. So, hindi naman ganun kahirap akyatin or puntahan. So, meron tayong mga kawayan. Ayan po. So, parang style niya, napagitnaan nga po siya ng palayan, and then dun sa gawin na yun, pa-slope din po yun. Tapos, slope, and then flat. Yan. And then dito sa kinatatayuan ko, mag-slope na naman po tayo. Yan. Ganyan po. So, ganun po yung pinakatayo nung kalupaan niya. Masyado masukal dito. Hindi na naaasikaso nila seller. Tigandahan naman ni property, ang dami ng mga bahay. So, halos parang nasa kantuhan yung pinakabahay nung property na to. So, pwedeng magtayo ng tindahan doon. Naman tayo dun sa kabila para mas makita natin yung kagandahan niya. Yan part na yan. So, puntahan naman natin yan. Daming niyog. Yan pong niyog na yan ay naglulukad po ng nasa 8,000 kabuo. So, kagandahan ni property. Meron ka ng return income sa palayan. May return income ka pa dito sa may mga niyog. So, doble yung magiging kaperahan nyo po dito sa may property na to. So, punta tayo dyan. Lakad tayo. Then, habang naglalakad tayo, explain ko naman po about sa documents itong property na to. Bali, ito po ay TCT title and then buhay po si owner. So, lahat po na magiging gastos, bukod po dun sa deed of sale, ay sasagutin naman po lahat yan ni seller sa ibibigay pong price po sa atin. So, wala na po tayong iintindihin. Kung sakaling magkabentahan at magustuhan nyo po si property, deed of sale na lang po yung iintindihin nyo. And so, tatry na natin pumunta dun sa kabila. Ayan, dyan. Para maikot naman po natin yung kabilang side po. So, pakita ko lang po ulit sa inyo yung pinaka-daan niya. So, ito po yung motor namin. And then, ito po yung Barangay Road po. So, doon na po nag-end ulit yung cemented road. And then, ito po yung ginagawa pong cemented road po ngayon ulit. Hanggang doon po yan.
So ngayon po nakakatawid naman po ang single na motor hanggang doon po yan. Kasi marami pang mga bahay doon sa dulo. So lakad tayo. Masarap naman maglakad sa palayan. Fresh na fresh yung air. Yan, dami po mga nagdadaang mga estudyante. Ngayon muna ako dito sa may pinakagitna ng palayan para mas ma-explain ko po ulit sa inyong mabuti. So ito po yung 1 hectare na palayan, nasako po ni 4.5 po ano. And then ito po ulit si property kung saan slope po ulit tayo. Ayan. And then dito po tayo galing. Yan din po ay slope. So zoom natin para mas makita po ng mas malinaw. So ang daming talagang niyog ano. Ayan po. So dyan tayo galing ha. Tapos, dito po tayo pupunta ngayon. Ayan, so liliban tayo. Ganun pa rin po, napakarami pa rin mga puno ng niyog. Ayan. Diyan naman tayo magbabaybay, diyan tayo mamamasyal. So, dito po yung sinasabi ko po na magkakaroon po tayo ng frontage na mahaba dito sa may gagawin pong barangay road. So, cemented road na po siya ngayon. Kaya lang medyo maliit pa yung ginawa nila. Wala pang budget. So, let's go! Dito. Medyo malinis dito sa part na to. So, kung i-compare ko po dun sa right side and then yung left side na kung saan nandito na po tayo sa pinaka-area, mas gradual po ng konti itong left side po natin ano, kumpara dun sa ating right side. Pero halos di naman po naglalayo. Kayang-kaya pa rin namang ikutin ng medyo may edad na mga buyers natin dyan. Ayan. Ang daming puno ng mangga. Konting linis lang po itong property na to. Ang ganda. Naman ito kompleto. Ang lapit ng source ng kuryente natin. Tanawan mo yung magkabilang part ng property eh. Ayan po oh. Pasok tayo dito sa puno ng mga mangga. Indian mango to. Ang dami. May puno pa ng sampalok. Ang daming kawayan. Ang ganda. Ayan, lakad tayo. So, tutunguhan natin yung pinaka-end po ni property dito sa may pinaka-left side. So, ito pong nilalakaran po natin. Ito po yung road po ano. And then, ito po ay sakop pa rin po ni property ha. So, I think yung mangga natin, mga nasa 6 na yung nakikita kong malalaki. Kung meron man po akong hindi nabanggit about sa details nitong property na to, meron po kaming description sa baba. So, paki-click na lang po. Kagandahan nito sa property na to, hindi ka mapapanglaw. Kabilaan, may mga kapitbahay dito. So, magandang magtayo rin ng business.
Ganda. Ito po si property. Tayo po ay may 20% na flat. And then, 40% na slope. And then, 40% na slope. Ayan. So, doon na po mag-i-end ang ating property kung saan nakatayo po ang ating mga kasama. Ayan, isang magandang property na naman po yung na-visit natin for today. So, kung kayo po ay interesado dito kay 4.5 hectares, pwede nyo na po kaming i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So, ready na po kami for reservation. Ayan. So, kung kayo po ay naghahanap na isang property na may instant bahay, kompleto po may source ng tubig, kuryente, signal ng phone, and then at the same time ay tabi ng barangay road. May palayan ka na, may farm lot ka pa. So, almost complete po si ating property. So, avail na po kayo mga ka-farm lot. So, by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Ayan, and then thank you for watching, and then pahabol po sa mga buyers ko po na patuloy na nagtitiwala po sa atin, and then sa mga patuloy na nag-a-avail ng mga property na binablog po natin. Thank you po. Sobrang blessed ko po talaga, at talagang masasabi ko po na sobrang tiwala po yung binigay niyo po sa akin. Kaya thank you po sa lahat ng mga nagtitiwala. So, ayan po. Thank you po for watching.